Kasabay ng kanyang day job ay ang magmamanage si Gino Ilaga ng kanyang lechon manok business. Mahirap man pero kanyang kinakaya. Alamin po natin yan, ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Ang lechon ay nanggaling sa salitang Espanyol na leche na ang ibig sabihin ay milk dahil sa malagatas na kulay ng karne at lasa nito. Kaya naman isang lechon business ang aming binisita upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Mga kanegosyo, kasama natin ngayon si Mr. Gino Ilaga. Alright, to start off, how did you start with your business? Actually, produkto to ng kahiligan namin ng pamilya, kumain talaga sa labas. And personally, favorite ko talaga lechon manok since bata. You've mentioned to me a while ago during off-cam that you've been in the business for 7 years now and the pandemic greatly affected the business. Yes. So can you tell us more about this? Hindi kami nagsara. Kasi nasa isip namin, syempre yung mga kasamahan namin mawawalan din ng livelihood. Ano kami, innovate, kaya talagang push sa social media, talagang humanap lang kami ng suporta sa mga kakilala para kahit papaano magkaroon ng order, kahit isang araw, okay lang. Isang manok, isang araw, masaya na kami doon. So besides, you've mentioned about the struggle during the pandemic. Besides nung pandemic, what are the struggles or yung problema sa isang business that you can share with us? Ako, siguro yung pinaka malaki at nararamdaman din ng lahat yung volatility ng price of ingredients. Kasi when we started, talagang kumpara sa presyo ng manok, baboy, and yung mga recados, medyo malayo na siya 5 or 6 years ago. So ngayon, ramdam namin, pero at the same time, the challenge is for you to maintain your prices para naman yung mga parokyano natin, yung mga customers natin, babalik-balikan pa rin nila yung pagkain natin. Would you recommend other people, aspiring entrepreneurs, to do the same business? Ano bang mapapayo mo sa kanila? Well, siguro aside from financial capital, you must really have the passion. Ang pera, kung tutuusin, kung marami kayong magkakaibigan, you can pool or your financial, yung money ninyo to put up something like this. Madali yun. Pero yung everyday operations, managing from the stocks, from marketing, lalo na pag small business, talagang ikaw lahat. Ikaw talaga lahat. So, yun yung and then, when you're juggling a day job and handling a business, it's really challenging. Pero yun lang. So kailangan talagang committed and dedicated ka. Alright, so any lessons that you have learned all throughout your business journey that you would like to share with our viewers? Siguro systems. Lalo na siguro sa food business, you really have to have a very strong system that everyone can abide to. Kasi doon natin magigauge kung ano yung mga fast-moving items, so ano yung mga produkto na malakas at kumita, and then doon mo rin malalaman yung detalye ng mga business kung pwede mong i-tweak para ito improve, and then iwanan kung ano yung dapat tanggalin. No matter how much you know or how much you think you know, ay meron pa rin mga impormasyon na dapat pa rin nating malaman. Sabi nga nila, there's always room for improvement. Yan po ang ibinahagi sa ating aral ni Mr. Gino Ilagan. Panibagong business story at business tips na naman ang pag-uusapan natin next time, mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!